Nagsimula na talaga ang klase sa mga sumunod na araw. May mga quizzes at assignment na sila na puro ipapasa online. Nag-provide ang school ng iPad bawat estudyante kasama ang mga accounts na kailangan nila para sa mga application ng eskwelahan. Bawat isa rin ay may sariling packet wifi para mabilis lang ang internet connection. Medyo nahirapan si Laura dahil wala siyang masyadong alam sa mga gadgets. Pero tinuturuan naman siya ni Mera o hindi kaya ni Louie. May seating arrangements na sila sa ibang subject at madalas ay naka-alphabetical order kaya nagkakalayo sila ni Mera dahil nasa unahan ng pilyedong nagsisimula sa letter B. Pero magkatabi pa rin naman sila ni Louie dahil magkasunod lang ang pilyedo nila sa class record ng mga guro. Kasalukuyang nasa library sila ngayon dahil vacant nila. Are you done with our general mathematics assignment? Mahinang tanong ni Louie na nakapangalong baba sa lamesa at kaharap si Laura. Napatango si Laura. Naipasa ko na kahapon. Isa pa, tinuruan ako ni Ate Mera. Sagot niya at napasulyap sa katabi na tahimik lang habang nagbabasa ng libro. You really call her ate, even though she's just few months older than you. Ani Louie at sumulyap rin kay Mera. Oo nga pala. Iba ang impormasyong isiniwalat ni Mera habang nagse-self-introduce ito, kaya ibang alam ni Louie. Oo naman, that's how I express my respect. Sagot na lang ni Laura. I see. Hindi nito inalis ang paningin kay Mera. Ate Mera, can you... No, not a chance. Mabilis na sagot ni Mera sa sasabihin pa sana ni Louie. Hindi man lang nito inalis ang paningin sa binabasang libro. I'm not done yet. Can you help me with... Sinubukan ulit ni Louie. She slammed the book closed. Like I said, no. Go and study by yourself or you can ask our professors instead. Napanghuso na lang si Louie sa kamalditahan ni Mera at binalingan si Laura. Since like your ate don't want to teach me, so I'll ask you instead. Can you help me with our assignment? Sasagot na sana siya nang tumayo si Mera at ibinalik sa shelf ang librong binabasa. Get up now, Lay. It's time to proceed to our next subject. Pero itinuro niya si Louie. He has time to party yesterday night, but no time to answer his assignments? Sounds like a joke to me. Ani Mera. Are you stalking me? Pang-akusa ni Louie. Tumaas ang kilay ni Mera. Dream on, boy. Almost everybody knows about that in the room. Who wouldn't anyway? You're related to the mayor. Nanahimik naman si Louie. Kaya hinila na ni Mera si Laura patayo at lumabas sila ng library. Ate, panimula ni Laura nang makalabas sila. Don't lecture me for my behavior, Lee. That's all I ask. Ani Mera bago pa man siya makapagsimula sa mga sasabihin niya. But that's not nice. Bulong ni Laura. Mukhang narinig naman ni Mera dahil huminto ito at kalmadong hinarap siya. But it's not nice. I'm not being nice, Lee. I'm being for real. His irresponsibility is not our accountability. How can he learn on his own if he can take the consequences of his actions and decisions? Natulala naman si Laura sa sinabi ni Mera. Ngayon naiintindihan na niya ang point of view nito. Tita Mi. Sabay na napatingin si Laura at Mera sa nagsalita. Isang batang babae na sa tingin niya ay 5 taong gulang pa lang. Nakatingala ito sa kanila at mukhang nagtataka. Faye? Lumuhod si Mera sa lupa para makalevel ang bata. What are you doing here outside? You should be in the room right now. It's your class hour. Mahinhing usal ni Mera. Nakita niya ang paglambot ng mukha ni Mera. Maging ang tono nito sa pagkikipag-usap sa bata ay nag-iba rin. I saw you, so I sneak out. Dad told me you're on a mission, so you and Tito K won't be able to visit. The child explained.
but her cute pair of similar eyes are in Laura's direction. Nilingon siya ni Mera bago ibinalik ang atensyon sa bata. You should go back now. Your Tito Kai and I will visit you soon. I promise. Inayos nito ang buhok ng bata. Doon lang naalis ang paningin ng bata sa kanya. Binalingan nito ang kanyang tita Mera. With candies? Her eyes light up in hope. Tumango naman si Mera. With candies. Okay. Masiglang tugon ng bata kaya napatingin na rin si Laura. Tumayo si Mera at pinagpagan ang nadumi ang tuhod. Come on, I'll take you to your class. Hinawakan nito ang maliit na kamay ng bata. Malapit lang sa library ang classroom ng mga bata, kaya hindi rin malayo ang nilakad nila. Lumabas rin ang guro nang mapansin sila. I'm sorry, Miss Blaine. I did not notice she sneaked out. Paliwanag ng guro. Pinapasok ni Mera ang bata sa loob. Please close the door next time, so this won't happen again. Ani Mera. Tumango naman ng guro bago magpasalamat at pumasok na sa loob ng silid-aralan. Nang may sarang pinto ay naglakad na sila pabalik ni Mera. That's Vera, my niece, if you'd like to know. Paliwanag ni Mera nang hindi magtanong si Laura. Napatango naman si Laura. Maybe that's why she looks so familiar to me. There's a lot of resemblance between you and her. Napangiti si Laura. Kung hindi kanya tinawag na tita, iisipin kong anak mo siya. Dagdag pa niya. Bahagyang natawa si Mera na hindi niya inasahan. The woman really has a soft spot for that child. She's my twin sister's baby. Napanganga si Laura sa narinig. Wow, identical twins ba kayo? Namamanghang tanong ni Laura. Tumango naman si Mera. But you can tell our difference by the mole on my left eye. You have one? Sinuri ni Laura ang mukha ni Mera. Meron nga sa ilalim ng left eye nito. Kung hindi mo tititigan ng mabuti, ay hindi mo talaga mapapansin. I thought you noticed. Ani Mera. Umiling naman siya. Hindi masyadong kita kung hindi mo tititigan mabuti. But Kiyus noticed it immediately. How can everyone can't? Bahagyang natawa ito. Napangiti naman si Laura. Palagi kasing nakatingin sa'yo yon, kaya alam niya. Natigilan naman si Mera sa sinabi ni Laura at namula. Napailing na lang si Laura. Ayaw pa kasi mag-aminan ng dalawa, kahit halata namang may gusto sila sa isa't isa. Tara na nga. Kasalukuyang palakad-lakad si Laura sa tapat ng faculty room kung saan pumasok si Mera. Kakusapin daw ito ng teacher nila sa General Mathematics dahil na-perfect nito ang 50 items surprise quiz nila. Ayaw maniwala ng teacher nila na ito talaga ang nagsasagot sa mga calculations. Ginalingan masyado ni ate. Napailing na lang siya sa sobrang paghanga kay Mera. Magaling talaga ito sa calculations at mabilis na natandaan ang mga formulas. Oh, napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig iyon. At naraw ng pamangkin ni Mera. Your tita Miss Friend, right? Tanong nito at lumapit kay Laura habang hila-hila ang digulong nitong bag na kulay pink pa. Ngumiti siya sa bata at nag-squat para makaharap ang mukha nila. Hello, my name is Lorelai Dozon. But you can call me Tita Laura or Tita Lay. Kung saan ka comfortable. Pagpapakilala niya sa bata. Nice meet you, Tita Laura. Where's my Tita Mi po? You're not with her po? Hinanap nito ang tiyahin pero dahil nasa loob ito ng faculty room ay hindi nito nakita ang hinahanap. She's in the faculty room because our teacher is impressed with her for getting the perfect score on our tests. Paliwanag niya sa bata. My tita Mi is really smart like my dad said. She's my tutor when I was younger too. That's why I always get stars from my teachers.
Faye proudly said. Wow, nakakatuwa naman. How about today? How many stars did you get from your teachers? May I see? Laura asked. Of course. Wait a minute. I'll get my star records. Hinila nito ang digulong na bag at binuksan para maghalungkat. Ilang saglit ay nilabas nito ang medyo manipis na notebook na may star na cover at may nakasulat na counting stars sa ilalim. Binuklat niya ang notebook at tiningnan ang bawat pahina kung saan petsa at may mga stamp ng star. 3 star ang pinakakaunti at 6 na star naman ang pinakamarami. Wow, you have a lot of stars and you got 5 stars today. Congratulations and keep it up. Ani Laura at ibinalik ang notebook sa bata. Nakangiting ibinalik naman nito sa loob ng bag ang notebook. Piera? Dear, let's go home na. Biglang pagsulpot ng isang may edad ng babae. Hello, Manang Beth. I've got 5 stars today and teacher told me that I am very good. Masiglang pagkwento ng bata. Wow, ang galing-galing naman talaga ng alaga ko. Manang-mana mo talaga ang katalinuhan ng tatay mo. Sabi naman ng babae at niyakap ang bata sa sobrang tuwa. Nang maghiwalay, ay napatingin ang dalawa kay Laura na nakingiti pa rin nanonood sa kanila. Manang Beth, this is Tita Laura and she's Tita May's friend. Pagpakilala ng bata sa kanya, tumango si Laura at nakipagkamay sa babae. Lorelei Dozon po. Ani Laura. Bettina Reyes naman ang pangalan ko. Ikinagagala kong makilala at malaman na may panibagong kaibigan si Mera. Hindi pa naman mahilig magkipagkaibigan yon. Kaya natutuwa talaga kung makilala ka. Ani Manang Beth. Ganon din po ako. Ngumiti si Laura sa babae at bumitaw na. Kinuha na nito ang dagulong na bag ng bata. O paano? Mauna na kami. Kailangan nang magpahinga nitong alaga ko. Paalam ni Manang Beth. Tumango naman at kumawoy si Laura sa dalawa. Ingat po kayo. Salamat, ikaw rin. Tugon ni Manang Beth. Tara na dear. Goodbye Tita Laura. See you around. Sabi pa ni Fiera bago tumalikod at sumabay kay Manang Beth. Nang mawala ng mga ito sa paningin niya ay siya namang paglabas ni Mera sa faculty room. That old man really tested me. He made me answer another 50 items quiz within 30 minutes. Take note. That quiz is different from what we answered a while ago. He almost drained my brain cells. Napahilot ito sa sentido. Ang galing mo kasi Ate Mera. Ayaw niya tuloy maniwala. Kumusta naman ang resulta ng second test mo? Tanong ni Laura at sumabay na sa paglakad. Adon lang umiti si Mera. Still the same, she proudly said. Napanganga si Laura. You mean, na perfect mo ulit? OMG, ang galing mo talaga ate. Small thing. Ani Mera at sabay na natawa habang naglalakad, papuntang entrance, kung saan naghihintay si Kiyos. Hey. Pagbati ni Louie, kina Laura at Mera. Nang maupo ito sa tabi nila. I would like to apologize for what I did yesterday. That was so irresponsible of me. Nakapagpasa ka na ba ng assignment sa General Math kahapon? Tanong ni Mera rito. Tumango naman si Louie. I was able to pass on time. Mabuti naman. Mahirap na kapag late. Hindi na tumatanggap si Sir eh. Ani Laura. Tumango naman si Louie. Yep, lesson learned. Thanks to Ate Mera. Tumaas naman ang kilay ni Mera sa narinig. You're seriously calling me ate now? Nagkibid balikat naman si Louie. Well, I guess I'm adapting to Lorelei's belief. Tugon naman nito. Hindi naman na nagsalita si Mera nang pumasok ng kanilang guro at nagsimulang mag-discuss. Mabilis lumipas ang mga oras kung nag-enjoy ka. Kaya hindi napansin ni Laura na huling subject na lang pala nila yon. Nang mag-class dismiss ng guro, ay nag-aya si Mera na pumunta sa locker room
para doon iiwan ang iPad at mga pocket wifi. Sumunod na rin siya dahil iyon rin naman ang plano niya. Madilim kasi ang kalangitan at parang anytime ay bubuhos ang ulan. Wala pa namang pambayad si Laura kapag nasira niya yon. "Tita Mie!" Isang matinis na sigaw ng bata ang kanilang narinig. Sabay na napahinto si Mera at Laura sa paglalakad nang sumalubong sa kanilang tumatagbong si Fiera. "Fiera, slow down!" Bulalas ni Mera. "Fiera!" Natigilan si Laura sa isa pang boses na narinig. Lumagpas ang tingin niya kay Fiera at napunta yon sa taong humahabol dito. "Alfir?" Nagtatakang usal ni Laura. Napatingin ito sa kanya at napahinto sa paghabol kay Fiera. Ang malalaking hagbang nito ay bahagyang umikli at bumagal. Ang mga mata naman nito ay diretso lang nakatingin sa kanya. Masyadong seryoso ang mukha nito habang lumalapit sa kanila. "Dad, meet Tita Laura. She's Tita Miss friends. And Tita Laura, I want you to meet my daddy, Alfir Howard." Pagpakilala ni Fiera sa kanilang dalawa. Tila sumikip ang dibdib ni Laura sa narinig. Napatingin siya sa mukha ni Alfir at wala man lang pinagbago sa facial expression nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman pagkatapos sabihin iyon ng bata. Pero biglang bumikat ang kanyang dibdib at hindi niya gusto yon. "Tita Laura?" Pagpukaw ng bata. Bahagya siyang napangiti. "Nice to meet you, sir." "Lee." Mahinang bulong ni Alfir sa pangalan niya. Wala sa sariling napatango si Laura. "Please excuse me." Nilampasan niya ang mga ito at halos tagbuhin na ang distansya niya papunta sa locker area. Hindi pa siya nakakalapit ay bumuhos na ang malakas na ulan kaya nabasa siya. Dahil hindi na niya nagawa pang kunin ang payong sa kanyang bag. Basang-basa siya nang makarating sa locker area at pinagpasalamat niyang walang tao doon. Dumiretso agad siya sa locker niya at inilagay niya sa loob ang nabasang iPad at iba pa niyang gamit. Pagkatapos ipasok ay sinara niya yon at natulala. Hindi pa rin mawala sa isip ang nalaman. May anak si Alfir. It means may pamilya ito. Kung may pamilya ito, it means may asawa na si Alfir. That's Fiera, my niece. She's my twin sister's baby. Naalala niyang sinabi ni Mera kahapon. Kung ganon, ang iniisip niyang asawa ni Alfir ngayon ay kakambal ni Mera. Abangan ang karugtong.